makipag-usap sana sa iyo. Dito na lang ako. Ha? Dito na lang. Ginawa ng CDM. Lang. Hindi frontal. Pasay. Okay ha, ito ha, alam ng buong mundo, nakipag-usap kami ng maayos dito sa general na ito. Nakipag-usap kami ng maayos pero bingi siya. Bingi siya? Okay, sige mag-formation na sila. Nagpo-formation dahil bingi si General Torre. Hindi siya nakikinig sa pakiusap ng ating mga lawyers. Hindi kayo nagpaalam sa administrator namin ha. Ang legal na paraan, magpapaalam kayo, meron kayong kasulatan. Ano ba yan? Warrant ba yan? Search ba yan? Pero, hindi kayo nakinig. Sige, patuloy kayo. Bawiin nyo yan. O, ayan na. Yung general na Polpol, ito red bubok. Hindi ka umayos sa patay. Alright. Grabe, makabungol yun day. Pagtugtog nila yan, maingay po. Walang butas na masarap na gate. Walang butas sa harap ng gate. Ayusin nyo yung formation nyo mga pulis. Sa harap ng gate. Walang butas. O, hindi tayo magawa ng butas. Ayusin nyo ang formation nyo mga pulis. Ayusin nyo. Sundin nyo yung general. Sundin nyo si General Torre. Sundin nyo si General Torre. Mag-formation kayo ng maayos. Ayusin nyo yung formation para usap tayo. Okay? Ano ang sabi niya? Mag-formation muna kayo bago siya makipag-usap. So, ayusin nyo ang formation. Ayan, so kasulukuyan pa rin po sinusubukan na makipag-usap na mismo ng ng KOJC doon sa pinaka-opisyal na nag-ooperate po ngayon diyan sa PNP. Pakinggan natin si Attorney Torion kung makakuha tayo ng audio sa kanya. Magandang usapan. Hindi po kailangan na magamit kayo ng dahas po dito. Nasa si Erich? Nasa si Erich? Ang malaking tanong dyan, partner, ang malaking tanong dyan kung nagkipag-ugnayan ba sila kay former President Rodrigo Duterte. Siya yung ating KOJC Administrator for Property. Patuloy po ang formation ng mga polis. Nasa linya si Partner Hannah Jane Sancho. Partner Hannah? Yes, MJ Admar, narinig niyo ba ako? Go ahead. Loud and clear. Kasalukuyan nasa gate na ako ng pakinggan natin ang sinasabi ni General Torre. Regional Police 11 ng Philippine National Police. Narito kayo. Wala po kayong warrant, sir! Asan ang warrant? Asan ang warrant? Warrant ninyo! Dahil sa Medyo naamay din sa KOJC. trafficking of persons. Class 3. Hanapin ng pulis daw na mahaba yung buhok. Okay. Posible yung aparato pala na yon ay tinatawag na sound cannon, no?
So, maaring yun yung nakukuha din natin ng mga information na gagamitin nila para ma-disperse o kung ano man yung gusto nila. Pero sa kasalukuyan mismo na yung mga kinatawan ng Kingdom of Jesus Christ, Legal Counsel ang humihingi ng dialogo. Dahil hanggang sa kasalukuyan kasi hinihingi yung kung papel, kung lihitin mo ba ito, which is kasama din yan sa mismong kasama din yan sa procedures, no? At kabilang din doon sa procedures na yun yung pagpapaalam din, which is ang property administrator po ng Kingdom of Jesus Christ ay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tsaka makikita mo, partner, base sa mga pronouncement kanina ni General Torre, sabi niya, formation tayo, 4 lines, yung pinagpraktisan natin. So meaning, stage ito, ilang araw nila itong pinagandaan, pinagpraktisan, at ngayon nga implementasyon ng kanilang mga gagawin sa KOJC compound. Hindi po natin naharangin, subalit ang nais lang po ng KOJC ay matiwasay, mapayapa ang pagsiserve ng arrest warrant, at ayaw po ng KOJC ng gulo. Ayaw po na may masaktan dahil ang mga operasyon na ito ay nakikita partner buong mundo. Baka pwede tayo mag-usap po. Nakakahiya yung general nyo. Oy, wag ka magtago! General, hindi po kailangan po ang dahas po. Hindi po kailangan. Kung pwede, mag-usap lamang po tayo. Kasi marami po mga sibilyan po dito. Hindi po kailangan ang dahas po, General. Kung pwede, makipag-usap lang tayo po. Ayan ka. Sana po maintindihan ninyo. Hello, General. Magandang umaga, General. Magandang umaga. Warrant ako, paano to? Asan ang warrant? Saan? Legal. Basta legal. Ilang, sir? Legal, warrant natin. Oy, legal, asan na? Legal. Ayaw mo mag-vote kahit para makita natin ang legal. Ano naman ang legal? Ay mo speaker? Ano na, legal ang speaker? Hello? Walang waran. Sa mga media, mga local media na nakatutok kayo dito. Legal. Alat, nasaksiyan po ninyo ang katotohanan. Sana wala pong bumaliktad na balita, mga kababayan. Ayan, may papel. No? Ayan natin. Yun. Let's see. Pagkakita mo kay kasahod sa satong legal. Saham. Okay, this is an alias warrant of arrest address to Sylvia Simanes. Pero ang address dito, sir, Pasig City, Metro Manila, sir. Itong kay Sylvia Simanes po. Pasig. Oo. At kahit saan namin pwede yan, kahit na yan ay Pasig. And elsewhere. Basahin mo, attorney. Excuse me yung elsewhere mo ha. Sandali muna, ma'am. Sige po. Mag-usap kami dito ng maayos. Sige lang po. Yes, ma'am. Sir, kasi ito, kasi ito enclosed building. Attorney. So yung Ganito, address sana, sir. Yung address sana. Oo. Ito, attorney. Yes, sir. Hindi ito ang lugar para tayo magdebate. Yes, sir. Kung may Yes, sir. reklamo ka, Oo. maghain ka na lang ng reklamo. Pero Pero ngayon, ipaalam ko papasok lang sana, kami sa ayaw at sa gusto mo. Okay? Ipaalam ko lang ito sana. Sige, ano gusto mo sabihin? Sir, ganito po. May certification po ang NBI, sir. Immaterial yun, attorney. Na-serve na daw yung alias Immaterial warrant yan, of attorney. arrest. Immaterial Na-serve yan. na daw. Immaterial yan. Akin na yung papel ko. Ito. Bibigyan namin kayo- Si Sylvia Simanes na ito, sir. Mag-usap kayo, attorney. Mag-usap kayo ng 30 minutes. Bibigyan kita ng 30 minutes dyan. Papasok kami sa ayaw at sa gusto mo. So, ang plano mo talaga magpasok, Yes. whether we like it or not, Yes. even if ipagkita namin itong certification. Magreklamo ka na lang, NBI. attorney, kung ito ay isang illegal na operasyon. Di, sir. Magreklamo ka na lang. Sige, magreklamo na lang kayo, ma'am. Hindi ito ang lugar para tayo ay mag-debate. Okay? Gusto nyo mag-debate, dalhin nyo sa korte ito. Sir, Okay? kasi may certification na Hindi nga, na-serve na po hindi yung nga warrant natin, of arrest. hindi nga natin so, yan. ang ibig mo sabihin, maski may certification Attorney, NBI, sige, sabihin natin, mag-operate ka pa papasok pa rin kami. Kahit na may certification ng kahit sino, dahil ako'y naniniwala, balido ang warrant na ito. sir, Okay. may kasi Pasig City, sir eh. And elsewhere nga, attorney, basahin mo. Elsewhere po yung tao, wag na. hindi po yung... Sabihin mo sa judge na pag rereklamuhan mo. Basta may 30 minutes ka, attorney. Pag hindi, alas 5 papasok kami.
Okay? sa pagpasok ni General. Papasok kami. Basta papasok kami. So, mas Attorney. sinabihan kita sir na may Yes. certification na. Yes. Tapos, Papasok kami. Ang warranty po Papasok si, kami. si Sylvia Attorney. Simanes lang po. Sige. Bakit? Hindi ba sila member nyo? Sir, ginamit mo lang yata position mo sir. Sir, Nakakahiya ka! Ginagawa mo to dahil sa pera! Babayad ka sa pambayad. Huwag kayong sumunod na general! Huwag kayong sumunod na general! Hindi ka forever lifetime Illegal yan! Maawa kayo sa pamilya nyo! Illegal! Maawa kayo! Kahit pag-ina kayo! Kahit pag-ina kayo! Okay, nagkaroon ng okay, sige, meron bang nag-annotate sa Davao? Invalid dahil ang kanilang pinakitang alias warrant dahil nakasaado sa alias warrant na Pasig address and elsewhere. Okay, malinaw doon sa usapan, kini-question kasi nating legal counsel, no? Yung legality, yung mismong kasi nakapag-serve na nga ng alias warrant, nabanggit nga doon sa side ng ating legal at kumbaga may certification na nga mula sa NBI na na-serve na nila ito. And at the same time, nagkaroon din ng dialogo dun, kaugnay doon sa yung sinasabing elsewhere. Ang sinasabi naman ni Attorney Torion, yung tao, hindi yung mismong lugar, no, na pwede yun nga yung legality nito, tapos bigla na lang tumalikod po itong si General Torre, considering actually yung kanya pinakita sa isa lang na akusado, no, na ang wala na, hindi na ibinigay yung 5 pa na mismong alias warrant ba kung meron sa kasalukuyan. So, ang sinabi ni Torre na after 30 minutes daw ay doon nila gagawin yung mismong operasyon. No, ngayon, ang sunod na tanong din dyan, ilang mga pulis naman yung papasok doon kung papayagan na nga makapasok ito. Ganyan ba karami ang ipapasok nila doon sa loob ng mismong compound? So, yan yung mga katanungan at ano yung mga area, no, ang kanilang lilibutin. Kasi kung matatandaan natin, during June 10 and previous pa na implementation ng arrest warrant, ay talagang sinuyod na nila yung iba't ibang mga area dyan, pati na yung mismong paaralan, pati na yung mismong hangar ng Kingdom of Jesus Christ, ng mismong kingdom, and all negative. Pinuntahan nila at naka-televise din yun, dokumentado rin yun ng iba't ibang mga, pati ng PNP no? At kahit mismo noong June 10 na meron din na mga opisyal ng pambansang pulisya bago pa itong si Torre na nag-implement din nitong ng mismong arrest warrant, no? So naikot na nila yan. Pakinggan muna natin doon sa area. Dahil sa mga kaso lakas sa mga babae sa anti-trafficking and personnel of 2003 Hindi po talaga mabilis, sir. Okay lang po ba, sir? Okay, sir. So, Buksan yung basta, sir, hindi lang po kayo papasok, sir. Sir, hindi po namin kaya lahat, sir. lahat kami. Asa na po, sir? Yes, sir, yes, sir. But we are appealing on your heart, sir. As a citizen, sir. I'll make sure na orderly ang search na ito. Okay? Orderly ang search na ito. Yes, sir, yes, sir. Wala po kami planong mag-resist sa inyo, sir. Open nyo lang ang gate. Okay na tayo. Yes, sir. Pero, sir, organize na po, sir. Organize kami. Meron kaming 20 kids dyan. Okay po, sir. So, papasok natin first team, ganun po. Yes, sir. Lawyers po. Sabay-sabay kami na. Sir, so at least may lawyer po. That on your terms. You have already enough Sir, time. we are appealing to lawyers. Hindi po talaga kami, sir. This is not the time for argument. No, sir. We are not argument. We peaceful lang. Peaceful lang po kami, sir. Sige, sir. Buksan nyo ang gate. Tapos ang usapan natin. Sir, ilang po kayo ang papasok, sir? Para po meron din po mag-sir sa inyo. 2,000. Sir, Ma'am, sir, masyado. not on your terms. Sir,
Sir, what if, sir? Pakinggan mo. Pakinggan mo. Complied na ako, ha? Complied na ako. That is an enclosure. Magbe-break in kami. Sir, last na lang po, sir. Last na lang po, sir. 2,000 po kayo, sir. What if, sir? 2,000. Ito po yung last meeting namin, sir. Ang 2,000 na ito, sir, hindi sabay-sabay magpasok, sir. Sabay-sabay kami dahil sabay-sabay ang search. Yun lang po yung last naming ano, sir. Yung appeal sa inyo, sir. Tapos, okay na po kami sa 2,000. Sige na. Tapos na ang usapan. Yes, sir. Ma'am, whether you like it or not, ipapasok ko ang 2,000 sa loob. Sa Anti-Trafficking in Person Act of 2003. Yes, sir. Alam niyong darating kami, dinala niyo mga bata niyo. Hindi, sir. Wala, sir. Walang bata, sir. Ano mga bata? Ngayon, walang bata. Ano ba talaga? Bilang tayo, sir. Ayan, nabanggit partner MJ, 2,000 ang gusto ipapasok ni General. Wow! So, ibig sabihin, magiging Grabe. standard na ba ito during implementation dun sa paghahanap? 2,000 ang lulusog? Kaya siguro naghahanap, di ko lang alam kung naghahanap ba talaga ng mga pulis ang PNP dahil kulang ng mga pulis. So, andito lahat. Biruin nyo po, sa 5 na kanilang hinahanap, no, at sa mga ilang beses na po nilang pag-implement po nitong arrest warrant dyan po sa mismong area, magdadagdag pa at gagawing 2,000 ang susuyod po sa mismong area. So, hindi ba ito matuturing na overkill talaga na ginagawa nila? Diba? Inimbestigahan na rin ito sa Senado, pero hindi basta-basta itong operasyon na ito. Kaya nga, nagre-raise ito ng maraming mga katanungan ngayon para lang dito nga sa paghahanap sa 5 nilang inaakusahan po mga kapartner. No? 2,000, sabay-sabay, sunod-sunod ang sinabi nitong si General Torre. Partner MJ. Hirap ng math, partner? 2,000:5 ang ratio. At sinasabi ni General Torre na pinapakiusapan siya sa terms na sana hindi pumasok sabay-sabay yung 2,000. Sabi niya, kung ano mang mangyari, ipipilit niya talaga, partner, ang pagpasok sabay-sabay, mahirap bantayan yan. Baka magkaroon ng tanim ebidensya. Yun nga yung pinangangambahan natin. 'Di ba? Na magtanim ng ebidensya. Ba't kailangan pa ng during ba sa inyo pong mga usual nga implementation ng arrest warrant or kahit na sa search ay umaabot po ng libo-libo yan? 'Di ba? Pahayag ulit si General Torre. Okay, hindi natin masyadong naririnig natin propaganda ng PNP ang pinapayara. Ito na. Sa korte, para magpag-argumento sa kaso nila. Wala eh. So dadalhin natin si Kibuloy ngayon, dyan, sa korte na kung sino na nag-utos na siya huli. Di ba sila? Hindi ito ang lugar para sa argumento. Kung may reklamo sila, magreklamo na lang sila. 100% nasa loob si Pastor. General. Okay? Sige na. Sir, 100% Tumabi po kayo at kami ay magtatrabaho na. Tumabi na po kayo. Tumabi po kayo, kami ay magtatrabaho na. Sir, 100%. Bakit yung pulis na Tuloy na pinakikiusapan si General, pero Oo, kasi yung puso niya, ang bato. dami-dami alam naman natin yung yun yung pinangangambahan din natin dahil baka maglalagay yan ng kung ano-ano. Di karapatan din naman natin, lalo na ng Kingdom of Jesus Christ, na mabantayan ang lahat ng pupuntahan ng mga pulis na ito na naayon sa tama. Correct. Yung pagsisiyasat po mismo. Di ba? Kahit na sabihin niyang term nila, hindi naman nila pagmamay-ari yung mismong buong compound na yan. At paano natin makukuha kung meron silang illegal na ginagawa? Kaya nga, merong pag-uusap na baka pwede na hindi sabay-sabay lahat para mabantayan lalo. No? Para na rin sa protection ito ng hindi lang ng mga members ng Kingdom of Jesus Christ, pati na rin sa nag-operate. Kasi kumbaga, para at least transparent ang lahat ng kanilang gagawin or ginagawa doon sa mismong pagsisearch nila, MJ. kapuna-puna, partner, sa ambush interview, tinanong siya, General, sure bang andun si Pastor sa loob? Wala siyang sagot.
nakatunganga lang siya. Mhm. Iniwan niya yung media. Ganon ang klase ng mga pulis na magsasagot. Nilusob, no? At daan-daan din ng mga pulis yun ang kanilang ginamit na naka-full battle gear at sinuyod din yung area. At syempre, sa pag-implement ng warrant, dapat kabilang doon yung talagang sigurado ka na nandun mismo sa lugar ang iyong hinahanap. Ang tanong nga doon, paano mo masisiguro na yung hinahanap mo ay nandoon sa 4 na lugar na sabay-sabay? Kabilang din yan sa tinanong sa Senate hearing. No? Tinanong ang pambansang pulisya sa 4 na yon. Halimbawa, dyan ngayon, ito ay nasa area malapit sa airport. Sino yung mga individual na sinasabi ninyong pinagdudahan ninyo na andyan talaga? Sino naman yung individual na hinahanap nyo na nandoon sa Prayer Mountain, doon sa Glory Mountain? Kasi imposible po na sa isang lugar sabay-sabay na nandoon yung kanilang hinahanap. Kabilang po yan sa mga kumbaga parang parameters para may isilbi mo talaga. Hindi kasi ito search warrant, warrant of arrest ito. So doon ba sa 4 na yon, sino ang nakikita ninyo na andon yung mismong mga pinaghahanap? At hindi rin ito na ipaliwanag doon sa pambansang sa Senado. No, ngayon muling inulit dito kay General kung sino yung kanilang tingin kung saan naroroon or kung sino yung hinahanap nila dito sa particular na area na ito. So, hindi rin nasagot ni General yon. Desperado si General Torre, ano? Talagang by hook or by crook gagawin niya ang kanyang misyon at the expense sa buhay ng mga inosenteng kababayan, noting na ginagawa po niya ito sa mga taga Davao City at siya ay Regional Director ng PRO 11 at nandyan mismo siya sa kabisera ng PRO 11, Davao City, mga kababayan. Ganito po ngayon ang nangyayari sa bagong Pilipinas sa ilalim ng pamamahala ni Bongbong Marcos. Naniniwala tayo partner sa kasabihan na kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Ang bunga po ngayon na pinapakita sa inyo, televised, ay ang kalupitan ni General Torre. Kasi kung tutuusin, kahit ilang mga pulis lang yan, kung gusto talaga nilang pasukin, kahit hindi ka na magdala ng 2,000, yung mga taga-NBI nga, naikot nga, no? Kahit na buong araw sila mag-ikot dyan, maghanap, di ba? Para at least makita din natin, maging transparent, no? Sa kasalukuyan, kung di ako nagkakamali kasi wala pa tayong top shot, pero palagay ko itong mga pulis ngayon ay naokupa na lahat ng lanes. Wala na tayong nakikita na mga private vehicle on both lanes, pa-south or pa-north man yan, doon sa, kasi yung kada lane, halimbawa sa northbound and southbound, tigtatatlo yan no? Hindi yan na tigtatatlong, so 6 na lanes sa kabuuan. So, kumbara masasabi nating sarado na ang mismong daanan. Ganyan po yung perwisyo na idinulot po nitong operation na ito ng pambansang pulisya. Ulitin lang natin, hindi po ang Kingdom of Jesus Christ ay handang sumunod. Lalo na kung lihitimo na talaga itong mga daladala nilang papel, di ba? Na sa maayos na pamamaraan. Kagaya po ng mga nakalipas na implementation ng warrant po ng pambansang pulisya. Ngunit, ito ay one of a kind na mga pangyayari. Sa Bisaya pa talagsaon ng mga panghitabo na talagang magdadala ka, plano mo pa, 2,000 ipapasok mo doon sa So magiging standard na ito sa implementation ng warrant sa kada target nila or sa subject ng warrant, yung 2,000 na yan. At saka malinaw partner, pinakiusapan ng malumanay si General Torre. Pero wala patong-bato si General Torre ngayong gabi. Ngayong madaling araw, para nga i-serve ang kanilang warrant. Gising-gising Mindanao. Ito po yung sinasalubong sa atin ngayong Sabado ng umaga dyan po sa Davao City, sa KOJC headquarters. At naghahanda na, sabi niya kanina partner, 5:00 ng umaga. Papasok sila sa compound at sa ngayon ay patuloy pa rin pinakikiusapan o nagpaplano na rin ang mga taga KOJC kung paano siguro yung paghahati-hati ng mga manpower na susunod, magbabantay sa mga pulis para maiwasan po natin yung tanim ebidensya. Mahirap partner, makitaan lang sa loob ng bala. Karapatan Issue natin na yan na matiyak na lihitimo yung kanilang pagsisiyasat dahil di naman ito first time, di ba? Meron na mga issue na either pagtatanim or baka may nakawin sila na mga lugar. Kahit sabihin mo, yung mga pulis kami, mga law enforcer, di ba? Hindi mo rin masasabi talaga yan na
sunod talaga sa batas yan, no? Lalo ng general mo, alam ba, questionable nga itong mga operasyon kasi sinubukan niya ng legal counsel natin na makipag-usap, maraming mga argumento. Sinasabi nga nila na hindi sa ibang pamamaraan. Okay. Ano po yung mga ganap ngayon dyan sa Davao City? Pakinggan natin itong payag na Kairik. Sa panahon ng martial law. Bigyan daw ng 30 minutes. 30 minutes. So titingnan natin Patayin nila yung at malamang baka magkaroon ng sakitan sa loob. Ay may mga bolt cutter sila, may mga battering ram at mga kababayan, ang may tutulong natin ay prayer and people power on the online. And then bukas sa Pilipinas, baka pwede tayo people power sa Malacanang mismo. KOJC. Maayong buntag sa tanan. Okay. Kami gikan sa PNP ang naagili kami para sa pagpatuman sa warrant of arrest. Ayan, okay. Akala ko nawala Ayan yung na, audio ko. binuksan na yung gate, partner. Ay yung mga kapatiran natin sa KOJC, no? Sa isang split screen natin, yung sitwasyon sa loob. At ang mga pulis na sa labas, anytime sila papasok. So malaman natin kung anong deployment, nakikita natin. Uy, sinira daw yung CCTV Okay. sa likod. Nako. Bakit naman yan? ganyan humantong sa ganyan yung insidente? Pero ito yung tanong ko Kung meron kayong hinahanap, di ba mas madali ninyong mahanap pag maliwanag? Bakit madilim pa doon kayo maghahanap? Di ba? Di ba mas madali ang paghahanap sa inyong mga hinahanap kung maliwanag? Sa kasalukuyan, pasado alas 4 na po ng umaga. May balita tayo, impormasyon, sinira daw yung CCTV. Bakit naman po sisirain ninyo? Meron ba kayong planong gumawa ng masama kaya sinira ninyo yung CCTV? Okay, sa mahabang panahon, nandyan yan. Diba? Bakit kailangang sirain yung CCTV? So, yan din yung katanungan natin. Yan po, General Torre, di ko alam kung nakikinig si General Torre, ang dahilan kung bakit na humihiling na maging maayos at hindi sabay-sabay. Biro mo, 2,000 lulusob dyan. Paano natin matitiyak na lahat ng ginagawa ng 2,000 na yan, tugma at naayon sa batas? Diba? Wala silang itatanim dyan. No? So yan yung mga impormasyong nakukuha natin sa kasalukuyan, partner MJ. At saka nakatungangalan, parang tulala itong mga police, partner. Actually, ito yung information na nakuha natin. Ito'y galing hindi lang sa Region 11, Region 12, Region 10, and Region 13. Ilang araw na po sila na nakakampo yung libo-libong mga pulis na yan dyan po sa tawag nito Camp Katitipan. Camp Katitipan. Ang balita natin, ang impormasyong nakuha natin, it's either galing mismo sa mga pulis mula sa probinsya na naandun, ay walang matinong kain, tulog at paliguan. Ito, nagsakripisyo po yung mga pulis dyan. At ito pa yung nalaman natin. Nalaman lang nila ng operation nila, ay kasama sila dyan sa operation na yan sa KOJC nung pagdating na nila dito mismo sa Camp Katitipan. So talagang itinago mismo sa kanila. Diba? Bakit kailangan pa na itago itong lahat, mga kapartner? So yan yung mga katanungan, lalong dumarami yung mga katanungan natin sa kasalukuyan. So patuloy pa rin umiiwas itong si General Torre. Pero ang information na nakuha natin, meron daw sinira na CCTV. Okay? Sa mismong area. Okay? So makikibalita tayo maya-maya kung meron tayong makuha na mga notation doon sa mismong lugar, partner MJ. Ano naman kaya ang ginawang alibay o mga rason nakadeploy dyan ng mga pulis? Kasi nung una part na sa June 10, sabi sa mga pulis sa Region 13, seminar daw yung kanilang purpose papuntang Davao. Nagulat sila. Pagdating nila dito, ang operasyon at subject ay ang KOJC. At yun nga sa report natin natanggap, on the site na lang nila nalaman sa Camp Katitipan na sila nga ay kabahagi ng operasyon ngayong umaga. 2,000 o 3,000 pulis po ang lumusob o lulusob ngayong umaga sa KOJC compound. Walang mga barilang subject. Uy! Andun, nakikita natin, partner, yung mga pulis sa backdoor, no? Likod ko po ito ng KOJC compound, may mga pulis. Ayan, no? Armado, partner, hindi yung mga naka-blue uniform. Ito yung mga ready na umatake ng mga pulis, naka-full battle gear, may baril. Bakit sinira na nila? Akala ko ba 5, General?
Backdoor. Di ba? So ano yun? Diversionary tactics ninyo? Meron ng pumapasok ngayon na naka full battle gear. Sinira na yung pader. Okay? Grabe, no? Doon mismo sa likod na bahagi ito po ng Kingdom of Jesus Christ. Makikita natin, may daladalang rin, sinira na po nila yung mismong bakod. The same pa rin, partner. Nakatakip ang mukha. Oh, walang nameplate. Oh, di ba? Ang sabi ni General, Klaro may na kayo 30 lang minutes. Tapos Kitang-kita nyo ngayon, po, wala pang 30 minutes. sinira na nila ang lugar. Nandun na sila sa mismong nasa boundary na nila. O, tingnan nyo. Naririnig po natin ang boses ng ating SMNI reporter na si Jason Rubrico. Nandun mismo sa site. Gumagamit po sila ngayon ng bolt cutter. Okay? Sinusubukan na nilang makapasok dyan sa likurang bahagi. So taliwas ito sa sinabi ni General Torre na merong at least 30 minutes. Pero dumaan sila sa backdoor. Bakit kailangan nilang dumaan doon sa backdoor? Patraidor, ano? Grabe. Oo. Harap-harapan, patraidor pa ang So, bakit- ginagawang operasyon. Bakit kailangan na dyan dumaan? Pahungong, away mag-exert of force. Video Grabe. lang. Oh. Walay mag-force ha. So, yan Video po lang, ang kasalukuyang pasukin sila, nagaganap ngayon papasa. mga kapartner, no? Kanina, nagkaroon ng dialogo ang Kingdom of Jesus Christ, kaugnay nga dito. And sinasabi nga na alas 5, yun yung sabi ni General, papasok sa gate. Ang nangyayari, partner, Hindi yan gate nagkikipag-usap siya sa harap. Eh, yung mga bata niya sa likod, wala na, umaatake na. At Ayan, ang mga nakikita po umaatake, natin mga kababayan. Ayan. Wala pa Jason pong Rubrico. 30 minutes. Wala pa pong 30 minutes. Binigyan tayo ni Torre pero wala pa 30 minutes. Sinisira na po nila ang bakod dito sa likod po ng KOJC Central Headquarters. Walang kalaban-laban niyang mga civilian, partner, sa harap ng mga pulis na naka-full battle gear. May dala yung mga baril. Mahabang kalibre ng mga baril. Binobolt cutter nila yung barbed wire para makapasok. Sinira nila yung bakod. At walang ibang dala ang mga kapatid sa KOJC. Flashlight at cellphone at mga dalangin lamang po, mga kababayan. Kitang-kita nyo naman, walang kalaban-laban sa mga pulis na Ayan po mga kababayan. Kitang-kita po, binigyan po tayo ng 30 minutes si Torre pero wala pa pong 30 minutes, sinisira na po nilang bakod natin. Witness po kayo sa harassment na ginagawa ngayon ng mga pulis laban sa KOJC. Ayan, nakikita nyo po. Kitang-kita nyo po, buong mundo. Narinig nyo si Torre, bibigyan daw tayo ng 30 minutes. Pero anong gawa niya dito sa bakod, dito sa likuran ng KOJC Central Headquarters? Ang gusto- Sinisira po ng mga pulis na ito. Partner, mukhang gusto talaga nila i-take over ang property, ano? Sa dami ng mga pulis. So, pwede rin silang hanapan kung ano yung authority nila dyan. Di ba? Kung meron ba silang daladalang dokumento. Kasi, ang ginawa nila, nakikipag-usap tayo ng matino doon sa harapan, sa gate, kasi doon yung usapan Doon yung usapan. Mga kababayan, sa nakikita nyo po ngayon, itong mga kapulisan ay sinisira po ang bakod ng KOJC Central Headquarters dito sa may likuran. Despite sa 30 minutes na sinabi ni Torre, tingnan nyo gaano kasinungaling si Torre. Sinungaling na sinungaling si Torre. Hindi pa tatapos sa 30 minutes pero binuksan na nila. This is illegal. This is illegal dahil hindi maayos ang warrant of arrest. Tinanong natin si Torre. Kanina tinanong natin si Torre kung 100% ba siya sure na nandito si Pastor Apollo C. Quibloy, pero hindi pa siya nakasagot. Ngayon, binigyan niya kami ng 30 minutes. Binigyan niya ng 30 minutes ang KOJC. Pero anong nangyayari ngayon? Nakita niyo po, sinisira nila ang bakod dito sa likod. Ito ba yung klase ng liderato sa DILG? PNP Chief Marbil? Ito ba yung Ayan po mga kabayan. achievement? Please, i-share niyo po. I-share po natin sa buong mundo itong ginagawa ng mga polis ngayon
laban dito sa KOJC. Illegal po, wala po, hindi maayos ang pag-serve ng warrant of arrest. Hindi sure si Torre na nandito si Pastor Apollo C. Kibuloy at ang 5 akusado. Matintay na, matintay! Tugtog! Wala yung mag-force! Nakikita nyo rin po na wala pong armas ang mga KOJC missionaries po dito. Ang bit-bit lang po natin ay mga camera at tanging mga flashlight lang po. Mga kababayan, malinaw po na illegal ang ginagawa ng mga pulis ngayon. Despite, Torre, nakikita mo to. Nakikita to ni General Torre ngayon, nakikita mo to. 30 minutes, hindi pa natapos, sinira nyo na ang bakod. Nananawagan po kami, Senator Bato de la Rosa, Mayor Baste Duterte, Vice President Sara Duterte. Nakikita niyo po anong ginagawa dito sa KOJC ngayon. May nakita tayong aparatus partner na yung pang-intercept sa mga closed na mga pintuan, pansira. Ayun, no? Dala-dala kanina na nakasul na ng mga pulis dyan sa labas ng compound. Nakita rin natin yung yero binubutas, no, ng mga pulis. Tsaka kasalukuyang ginagamit ng mga pulis na naka-full battle gear dyan po sa upper left corner na Ayan, video. anong ginagawa ninyo? Mabati kayo! Mabira kayo! Okay, meron silang bolt cutter na ginagamit dyan. Excuse. Hey, padaan! Padaan! Sir! So yung footage na yan, nakikita din yan doon sa mismong harap ng KOJC. So dyan makikita ni Torres. Ayan, may hinihila na po sila na isa sa mga KOJC missionary. Hindi pa po tapos ang 30 minutes. Sila pa... Sir! Wala pa bang 30 minutes? Sir, hindi ba... Ang sabi ni Torre kanina, alas 5 ng umaga sila mismo papasok kasi nga meron pang sinisettle din yung ating legal counsel, no? Pero nakita natin Mga kababayan, wala nakikita pang po 30 natin, minutes. patuloy po nilang sinisira, pinipilit po nilang pumasok. Kahit hindi pa tapos ang 30 minutes. Malinaw na may nilabag na kayo. Paalala lang natin sa ating mga kababayan ang ating Sir! podcast na napapanood buong mundo itong operasyon nila sa Davao. Sir! Tinatanong po ng ating SMN reporter na si Jason Rubrico, why the haste? Ba't nagmamadaling pumasok? Pero nakita natin, partner, na yung kanilang boss sa harap, nakikipagdegosasyon, yung mga bata niya sa likod, pumapasok ng patraidor. Excuse me muna po. Nagbigay si General Torre ng 30 minutes. Bakit niyo po sinira ang bakod namin na hindi pa tapos ang 30 minutes? Walang coordination pa? Hindi ba nag-coordinate? Tahimik po muna tayong lahat. Tahimik po muna tayong lahat. Sir, sa harap, binigyan po kami ng 30 minutes ni General Torre. Pero anong ginawa pa ninyo? Sinira ninyo ang bakod. Illegal po ang ginawa ninyo. Useless ang binigay ni General Torre na 30 minutes. Tapos ganito ang gagawin ninyo? Wala po kaming barel. Wala pong armas ang mga KOJC missionary. Pero anong gusto ninyo? Gusto niyo pa haplutin ang isa sa aming mga KOJC missionary?
Hindi maayos ang pakikipag-coordinate ninyo.